Kapag usapang patay, makapanindig balahibo yan. Pero kung kinakatakutan ng iba ang patay, ang ilan naman, buhay na buhay dahil sa mga patay. Pangit man pakinggan, hanap buhay o negosyo nila ang pagsasaayos ng mga pumanaw na. Si Aileen, alive na alive ang negosyong punerarya na bumubuhay sa kanilang pamilya. 2008 pa. Actually, hindi lang naman ako makeup artist, embalsamadora din. Embalsamador ka rin? Yes, oo. Pero ngayon, since nagre-renew pa ako ng license ulit, so makeup muna talaga yung pinag-focusan ko ngayon sa trabaho. Wow. Pinapaganda natin lahat ng sinaservice na namin. Pag pa nagme-makeup kayo, hindi ba kayo natatakot? Hindi naman, kasi parang buhay din. Same naman yung gamit. So, wala naman difference masyado. Medyo konting strokes lang yung difference, pero ganun pa rin. Kumbaga parang nakahiga lang siya. Pero hindi rin siya nakatakas sa mga makapanindig balahibo na kwento. Habang nag-iimbalsa mo, ang akala niya kasing patay na, may pulso pa. Experience lang ako na ready na siya, nasa table na siya. Totoo ba? And then, sabi ni dad ko, doctor si dad, buhay pala siya. Aw! So, pinauwi ko na lang muna. After a week pa siya, dun pa siya. Oh, shucks. Kinuha ni Lord. Sorry po. Opo, Sorry to hear. opo. Kung hindi nyo lang naitatanong, pati hairstyle at makeup ng patay, si Aileen din ang gumagawa. Kasi nakakatuwa yung feeling na yung pamilya ay natutuwa sa binigay naming service. Mula punerarya, sementeryo naman tayo dumayo sa teritoryo ng supulturerong si Rendel. 2019 po, sa lolo ko po na ako kaya ako yung naging sepulturero, natutunan ko po sa kanya. Ako po ay nag-helper po sa construction at bago po, nung ako po ay mawalan po ng doon, hindi na po nakapagtrabaho sa labas, doon na po ako napano po sa sementeryo. Pero kapag undas, buhay na buhay raw ang kita ni Rendel. At hindi tulad dati sa construction, ngayon kasama na niya ang kanyang pamilya. Pero pag amin ni Rendel, hindi raw lahat ay kayang makipag-banding sa mga patay. Bukod po doon sa pagbubutas, sa paghuhukay, mas mahirap po kasi yung paghuhukay kaysa doon sa pagbubutas. Kailangan po ng tibay ng sikmura. Kung ang mga patay ang halos laging kaharap nila Aileen at Rendel sa punerarya at sementeryo, pag-uwi ng bahay, pagluluto naman ang kanilang pinagkakaabalahan. At para magkaalaman na kung sino talaga ang walang takot sa pagluluto, mag-one-on-one sila sa pamatay na cook-off battle. Sino kaya ang matitirang buhay? Ay wagi sa kanila. Let's the cook-off battle begins. Sino kaya ang aangat sa panlasa ng hurado? Sa kanan, si Aileen na ang panata sa buhay, i-make over ang patay hanggang sa huling hantungan. At magluluto siya ng pamatay niyang adobong bituka ng baboy. Na paborito ring lantakan ng kanyang pamilya. Wow! At sa kaliwa naman, si Rendel, ang on-call supporterero ng mga yumao. At magluluto siya ng pambato niyang goto ng Batanggenyo. Wow! Nadadalin ka daw sa langit sa sarap. Masarap yan. First time kong makakatikim ng adobong bituka. Is it pig or fork? Ayan ay pork. Ano yung nilagay mo? Hugas-bigas po yan. So, sa makatwid, ang pansabaw mo dito sa goto mo, yung pinaghugasan ng bigas. Opo. Wow, ganda na galing! Lakas natin to, baka abutin tayo ng February. Habang pinakukuluan ni Rendel ang mga laman loob, gamit ang pinaghugasan ng bigas. Si Aileen naman, iginigisa ang sibuyas, bawang at pinakulo ang bituka ng baboy. At saka, isusunod ang toyo at suka. Yung adobo, Ninang. lagi ako nagluluto talaga ng adobo sa amin. Kasi isa yung sa favorite ng asawa ko at ng anak ko. Si Rendel naman, pagkatapos pakuluan ang laman at tuwalya ng baka, ihahalo na ang atsuete, bawang, paminta, at asin.
Mukhang masarap nga yan. Kaya may dadagdag tayo sa ingredient dito. Nakakaiba. Yan ay ang pineapple juice. Igahin lang natin yung, alam mo ba iga? Iga? Oo. Paano yun? Alisin yung liquid. Tutuyuin. Medyo tutuyo. Makalipas ang ilang minuto, ready nang tikman ang adobong bituka ng baboy ni Aileen. At ang gotong Batangas ni Rendel at ang pamatay niyong hurado ang titikim. Walang iba kung di ako. Nyaha. Talaga lang ha. Sige na nga. Tikman na natin ang niluto ni Ninang Aileen na adobong bituka ng baboy. Okay? Grabe. Lasang isang extra rice pa. Wow. Masarap, masarap. Thank you po. Para siyang chicken na pork. Same lang. Adobo talaga siya. Masarap siya. Kuya Rendel, titikman ko na yung iyo. Sarap. Grabe, sarap. Gotong Batangas. Ito talaga pinupuntahan ng mga tao dito. Gotong Batangas. Gusto niyo bang malaman kung sino ang nanalo sa kanilang dalawa? Sino mas masarap na luto sa kanilang dalawa? Wala kang iba kundi si... Tsan-tsaranan! And the winner is... adobong bituka ng baboy ni Ninang Aileen! Dahil paborito ko talaga ang adobo, pero huwag ka mag-alala, Kuya Rendel. Hahanap-hanapin ko rin naman ang iyong goto tuwing tag-ulan.